So, magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Binibining Jasmine Macabio, BS Ed 2A Filipino Major. So, ang aking tatalakayin ngayon ay isa sa mga uri ng ponema. Ito ay ang ponemang segmental. So, ano nga ba ang ponemang segmental? Ang ponemang segmental, ito ay unit ng tunog na makikita sa iba't ibang simbolo ng wika. Ito ay ang mga tunog na ginagamitan ng mga nakatumbas na letra o titik upang mabasa at mabigkas. May dalawang uri rin ang ponemang segmental. Ito ay ang patinig at katinig. Ang ponemang segmental, ito ay may apat na saklaw. Ito ay ang diptongo, cluster, pares minimal at ponemang malayang nagpapalitan. So ngayon, tatalakayin natin isa-isa ang mga saklaw ng ponemang segmental. Ang una ay ang diptongo. So, ayon kay Dupale et al. 2012, ang diptongo ay alinmang patinig na sinusundan ng malapatinig na Y at W sa loob ng isang pantig. Halimbawa, agiw, agiw. Ito ay halimbawa ng isang diptongo dahil ang may patinig at sinusundan ng malapatinig na I at W. Agiw. Isa pang halimbawa, ito ay ang bahay. Bahay. So, makikita natin dito ang diptongo. 'Di ba? May patinig, yung A. Tapos sinusundan ng malapatinig na Y. 'Di ba binanggit natin kanina na sinusundan ng malapatinig na W at Y. So, bahay. I. Diptongo. Gets ba? Yun ang halimbawa ng diptongo. Pangalawa ay ang cluster. Ang cluster naman, ito ay ang kambal katinig. O sa madaling salita, parang magkakabit na katinig. Ito ay tumutukoy sa kambal katinig, ibig sabihin dalawang magkakabit na magkaibang katinig sa loob ng isang pantig. Ang mga cluster ay maaaring matagpuan sa inisyal, medial at pinyal. Halimbawa, yung card. Masasabing ito ay cluster dahil magkasunod ang dalawang katinig, which is yung R at D. Card. Isa pa, globo. Masasabing ito ay cluster dahil magkasunod ang dalawang katinig, G at L, globo. Naiintindihan ba? Globo, cluster. Meron din tayong, pansin ko din na yung iba nahihirapan sa pagkuhan kung ano ang cluster. So, may isang halimbawa pa tayo na parang cluster pero hindi. Ito ay ang sobre.
Masasabi mong cluster dahil magkasunod ang B at R, which is katinig itong dalawa. Pero, hindi lahat masasabi mong cluster dahil kapag pinantig mo itong sobre, maghihiwalay yung B at R. Sobre. Kanina yung card. Kapag pinatnig mo naman, magsasama pa rin yung R at D. Kaya, matatawag na cluster. Yung sobre, hindi kasi naghihiwala yung B at R kapag pinatnig. Gets? So, dumako naman tayo sa pares minimal. So, ang pares minimal, ito ay mga salita na magkaiba ang kahulugan pero magkaparehas o magkatulad ang bigkas. Maliban sa isang titik o sa isang ponema na magkatulad na posisyon na maaaring matagpuan sa unahan, sa gitna at hulian. Halimbawa, pala, bala. Pala, bala. Magkaiba yung unahan na ponema, yung P at B. Pero, magkapareho o magkatulad ang pagbigkas. Ngunit magkaiba sila ng kahulugan. Yun ang pares minimal. Isa pang halimbawa para mas maintindihan ay ang titig at titik. Titig at titik. So, yung isang ponema, yung G at K, magkaiba sila, pero magkaparehas ang pagbigkas. Pero magkaiba yung kahulugan. Yun ang sinasabing pares minimal, tulad ng kulay at gulay. Kulay, gulay, magkatunog, di ba? Pero magkaiba sila ng kahulugan, ngunit parehas na parehas ang pagbigkas. So, ang huli ay ang ponemang malayang nagpapalitan. Ito ay tumutukoy sa magkaibang ponemang matatagpuan sa magkatulad na kaligiran ng salita, ngunit hindi nagbabago ang kahulugan ng salita. May isang ponema na hindi sila magkaparehas, ngunit hindi nagbabago ang salita. Halimbawa, bai at babae. Here, babae at babae. Magkaiba yung isang ponema, yung I at E. Pero, magkaparehas sila ng kahulugan. Isang ponema lamang yung nagkaibahan nila pero magkaparehas sila ng kahulugan, babae at babae. So, parehas na girl yung tinutukoy sa Ingles, girl. Isang halimbawa, yung madamot at maramot. Madamot at maramot. Magkaiba yung D at R. Diba? Makikita nyo naman, magkaiba yung D at R. Pero, iisa lang ang ibig sabihin ng madamot at maramot. Kapag hindi ka binigyan ng pera sa nanay mo, masasabihan mo siyang madamot o maramot. Kasi magkaparehas lang yun
ang ibig sabihin. Magkaparehas lang sila ng ibig sabihin, yung madamot at maramot. So, yun ang mga saklaw ng ponemang segmental. Cluster, diptongo, pares minimal, at ponemang malayang nagpapalitan. Yun lamang po ang aking tatalakayin ngayon tungkol sa isa sa mga uri ng tungkol sa isang uri ng ponema. Maraming salamat po.